operated by Eagle Broadcasting Corporation. In 1997, he transferred to DZMM, an AM radio station owned by ABS-CBN, where he became a Radyo Patrol reporter. Isa po siyang veteranong Radyo Patrol. Sir, ano po number nyo? 28. Sabi nila, pag masyadong mababa yung number, alam nyo na. So 28, tama lang. Tama lang po. In January 2000, he joined Jerry Baha in Ito Ang Radyo Patrol, and their tandem continued on to Gising Pilipinas in 2002 before they were given their popular own show, Dos por Dos. Nakikinig ako dito dati. As a TV host, he was featured on the morning show Magandang Umaga Pilipinas and in the documentary program Kalye, Mga Kwento ng Lansangan. August 2020, he joined Manila Broadcasting Company's AM radio station DZRH, where Dos por Dos resumed airing. In September 2022, he joined All TV and served as host of the TV program Kuha All. This year, he moved to TV5 and would host the new TV program Kuha 5. These are just a few of the many programs for radio and television for which he has invested his time and talent. He and his better half are the proud owners of the coffee shop, bakery, restaurant, Katoning's Cafe, and Taste of the Town catering services that we are having right now. Thank you very much. The first branch of Katoning's Cafe being in Visayas Avenue in Quezon City, but due to its popularity has expanded into other branches. Ladies and gentlemen, a man who successfully wears many hats as a journalist, a husband, a father to two lovely daughters, and an entrepreneur. It is my pleasure and honor to present our guest of honor. Let's give it up for Mr. Antonio Tales Taberna, better known as Katoning. Thank you po. Pwede ba umakyat din ako dito? Nakikita ko kay architect. Kakatangkat pala dito. Morning po sa inyo lahat. Lalo na kay Pisan Jude. Napaka-saya ko po dahil gusto ko lang po sabihin sa inyo si Ate Chiki, si Eva. Kung po kami magkababata po kami, pero mas matanda siya ng konti sa akin, si Kuya Kaloy. Pwede ko sabihin na kami po ay mga hampas lupa lang 40 years ago. Kaya nung nakikita ko po na lumalaki po ang aking pinsan through hard work, perseverance, of course, ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Diyos, kaya po ibinigay sa kanya ang lahat ng ito. Sabi ko, paglaki ko, gagayahin ko si Pisa. Palakpakan po natin si Mr. Nemesio Alonso Jr. Ang groundbreaking po, po ito yung umpisa pa lang, di ba? Umpisa. Pagka malayo pa ho ang tatahakin ito. Ito pong ganitong eksena, parang eksena lang nung nag-uumpisa kami, nung maliliit pa ho kami. Malayo pa. Kaya tinanong siya kanina, ilang taon pa itatayo itong 24 floors na to? Sabi, hindi 24, 12 lang. 2 years daw. 2 years nga ba na engineer? 2 years daw itong itatayo. Pero sa ganda ng forma ng mga engineer natin, arkitekto, hindi ko abutin ng 2 years to eh. Sir, huwag lang tayong bubusitin ng local government. Madali ito. Makakapag-umpisa kami tayo. Kailan na ito mag-umpisa ito? Siguro 2 months time po. Pagkatapos ng lahat ng mga permit. Tama-tama. You are talking to the right person. Hindi mo ako fixer sa City Hall. Hindi mo ako fixer sa City Hall. Pero alam ko na dahil sa kanina habang binabanggit ni architect na
na meron kayong pansahod ulan, pansahod ulan. Tapos sabi ni Pinsan Jun, green building to. Sabi ko, ba't walang helipad? Tapos, kinukwento ni Ma'am yung ang daming parking area. Sabi ko, ito yung klase ng building that really is so exciting to see na tapos na. Kaya, isasama po namin sa panalangin namin ito. Sapagkat dali ang paggawa ng ganitong klase ng gusali, nakikita natin mukhang pagtapos na, parang ang dali lang, pero nakita ko po kung gaano kahirap maging construction worker. When I was younger, like 15 years ago, sinubukan ko pong gumawa ng isang istorya ng trabaho ng isang construction worker, nag-pion po ako. Kinabukasan noon, nilagnat ako eh. So talagang napakahirap po ng trabaho, kaya ngayon pa lang hindi man natin sila nakikita, palakpakan na po natin ang mga construction workers na makakasama po dito. Of course, yung pong mga nagdisenyo, yung kasama ko sa mechanical, sa electrical, kung sino-sino pa, we will be praying for you. We will be praying with you sapagkat ito pong building na ito ay magiging isang landmark. Magiging landmark, hindi lang po para po sa pamilya Alonso, dito po sa bahagi ito ng Quezon City, Makiki Alonso na rin po ako. Kapag nagpalit po ako ng apelido, Antonio Taberna Alonso na po ako. Pagdating ng araw. Kaya po, ang susunod na eksena po natin dito, ewan ko, topping off po ba tawag doon? Topping off. Sana imbitahin nyo pa rin kami dito. Tapos susunod ay inauguration na. Inauguration na. Exciting po talaga. And we really are so happy, myself, my wife, and my 2 kids are so happy a part of the journey of the Alonso family, especially itong maginhawa na sila kasi ayoko silang makasama nung nahihirapan pa sila eh. At least ngayon, nung medyo hindi na ako nakikipagkaibigan sa mahirap ngayon. Sa mga mayayaman na buhat, dinidikitan ko ngayon. Kaya, kahit isang message, pag nakita ko, nagme-message po siya sa akin, di ba may tuldok na gano'n, ano? Sinasagot ko na kaagad eh. Alam ko magme-message, inuunahan ko siya i-message, talagang dumidikit talaga ako kay Pinsan Jun. But kidding aside, talagang we are so proud of this family. Kahit wala dito yung kanilang mga makukulit na mga anak at nandiyan sa Espanya ngayon, alam ko na napakaswerte nung mga batang yon at nung mga susunod na henerasyon pa, gaya ng sinabi ni Arquette kanina, because you have prepared the path for them, the future for them. All they have to enrich, to nourish it para mas maging maunlad dito, at of course hindi lang nakuunlaran ng pamilya kundi para sa kabutihan sa community, sa bansa kung kinakailangan, at para po sa kaluwalhatian at kasiyahan ng ating Panginoon Diyos. Congratulations dito sa groundbreaking ceremony na to, at maya-maya ay excited na akong mawak ng gininto ang pala. Thank you!